So, good afternoon everyone. Good afternoon po. Ayan, okay. So, again, ako si Kabanong at ako si Miss Winnie. Kami po ang magpa-facilitate ng ating writers seminar for today. And siyempre, yung mga ibang narrators rin natin, baka may mag-share rin kahit paano kung ano yung ikagaganda. So, ang purpose ng ating seminar for today is, kumbaga, para sana yung sulat natin, bagamat alam naman natin na may mga kanya-kanya na kayong galing, no? Ganyan-ganyan talento. Pero kasi ang gusto sana natin mangyari, dito sa grupo natin, ay magkaroon tayo ng parang standard na way ng pagsusulat. Okay? Kasi may iba-iba talagang diskarte ng pagsusulat. Siguro, base na siguro kung paano nyo siya natutunan. Pero dito sa atin, kung hanggat maaari, maging standard na yung paggawa. Sayang nga kasi si Charwin, meron din siyang style ng pagsusulat na maganda rin nyo rin matutunan. Kasi ang nangyayari kasi sa atin, lalo na ngayon na 11,000 words, yung sa akin nga 22,000 words, parang ang hirap mong i-stretch, as bibigyan kayo ng title. Ang nangyayari, ini-stretch nyo lang yung title na yun, yung topic na yun, na parang kami as narrators, parang pinipilit lang, paikot-ikot lang doon sa topic na yun. Nung kay Charwin, ang ganda niya kasi meron siyang bawat chapter, bawat kabanata, hinahati-hati niya yung buong 22,000 words or 11,000 words. Para hindi siya talaga, magkaroon talaga ng topic per chapter. Hindi lang sa isang title nung iikot yung kwento o sa isang idea. Okay, so meron si Miss Winnie, siya yung kasama po natin sa pero siguro mag-introduce ka na rin sa So ako naman po is siguro since 18 years old ako, nagda-dubbing na ako, nasa dubbing industry na ako. Nag-start rin ako sa radio. So talagang alam ko rin yung paano yung pagda-dramatization. Same with Miss Winnie. Talagang laki to talaga sa bata pa lang to. Talaga nagda-drama na rin yan. Mga parents mo rin yan. Hindi naman. Hindi naman. Kasi nung bata ako, medyo nag-child star ako. Artista. Medyo familiar ako sa mga ganito. So, kaya ito, bagamat hindi kami mga writer per se, pero sumusulat rin kami at may idea rin kami. And syempre, dahil nga sa experiences na rin namin sa pag-narrate or sa voice acting, nagkakaroon talaga ng malaking challenge sa amin pagka hindi maganda yung sulat. Okay. Walang magaling na writer magaling na narrator kung hindi magaling yung writer. So nasa sa inyo rin talaga nakasalalay. Bagamat kahit na anong galing namin, kung hindi talaga napakaganda o maayos yung pagkakasulat mo, hindi talaga magiging maayos yung palalabasan ng story. So kaya kailangan talaga dito sa gagawin natin na to, baka may makuha rin kayo. So I request talaga na maging sponge tayo. Huwag tayong acting. Alam mo yung acting? A-K-N-Y. Yung alam ko na yan. So pag nagkaroon ka ng ganong attitude, hindi ka na mag-grow. Kasi isipin mo, pero alam mo, bagamat na nandito kayo, ibig sabihin gusto niyo pang mag-grow. Gusto niyo pang matuto. Kaya palapakan na natin yung mga sarili natin. At siyempre, kung mayroong konting tanong, dapat may konting sagot. Okay, so kung may konting tanong, kailangan may konting sagot. Yan, okay. Kasi pag hindi ko kayo nagsalita, mapapaalis yung laway niyo, papahilingan niyo. Okay, so kailangan nagsalita rin tayo kahit paano. Okay, so saglit lang po ito, mga 1 hour and 10. Sa akin, mga addition lang Oo. naman. Actually, yung usapan natin is more on basic training lang. Basic lang. Hindi siya ganun ka-extensive. Kung siguro later on. on tayo extensive. Oo. Pero ngayon, ito yung mga nakikita naming narrators na may kulang sa mga scripts namin. Yes. Then after this, magkakaroon tayo ng culminating activity. Siguro, you will write at least mga 10 to 15 minutes na script. Yung pang-tuto, magbibigay siguro si Sen ng title. Then babasahin namin. So pagka nabulol-bulol kami at nahirapan namin intindihin, i-assess natin kagad yung script nyo, antimano. Kung ano yung adjustment na gagawin. Okay ba yun? Diba? Para makita nyo kagad na
hindi pala maganda yung pagkakasulat. Mahirap pala basahin ng narrator. At least alam nyo kaagad, right na rin din. Diba? Then siyempre, isa sa mga handler natin, dalawa actually na nandito, si Miss Readers and si Bebel, siguro mag-share rin sila ng kanilang expertise kahit pa paano. And siyempre si Rema, ito lalo na pagka-comedy. Oo. So, siyempre si Sir Gan. So, may mga talent ka rin ba dito? May mga hinahandle ka? Wala dito. Sana nandito. No? Oo, yun. So, yun nga, pinag-aagawan ka eh. So anyways, ganun po ha. Hindi ko na patatagalin para mas marami pa kayo matutunan. So, dito po, palapakan po natin si Miss Winnie. Yay! Ako po si Miss Winnie. So, isa sa mga narrator sa horror story. So, Miss Winnie Horror Stories. Pero meron pa po isang love story na si Miss Winnie. So, itong pag-aaralan po natin is basic training lang. So, kung ano lang talaga yung nakita natin. Or pwedeng i-improve. So, mga kailangan po natin i-considera. Actually, mahalaga mga script na ipapasa natin sa kadahilanang ito po talaga yung buhay ng YouTube narrators. So, hindi lang po basta makapag-submit tayo ng scripts, ayos na at doon na nagtatapos yun. Hindi po basta ganun yun. Kailangan natin i-consider yung mga sumusunod. So, kung ang i-consider po natin yung story o kabuuang kwento, maging horror po yan, love stories or life stories, kailangan siguraduhin po natin walang makikitang flaws o loopholes yung mga nakikinig ng video upload natin. So, minsan makikita nyo yun, kung kunyari nagsusulat kayo doon sa channel na yun, makikita nyo yung comment eh. Ano ba yan? Paulit-ulit naman yung nasabi na to, meron na naman ganito. Diba? So, yung chronological events ng story nyo, dapat wala silang makikitang mali doon. Di ba tumakbo na kanina, ngayon ba't nasa puno na naman? May mga ganun eh. So, maging consistent tayo sa flow ng ating story. Tapos, i-consider po natin yung sentence construction, terms, story setting, time, and location. So, yung sentence construction, mamaya, pag-usapan po natin. Yung terms po, usually kasi dahil nga may mga writers tayo nasa probinsya, so i-akma rin natin yung mga terms. May mga nanonood, may mga nakikinig sa atin na hindi alam yung terms eh. So, kung as much as possible, magamit natin yung term na alam ng nakararami, mas okay. Or kung mayroon kayong lalagay na bagong term, incorporate nyo sa script, tapos i-describe natin. Kunyari, barangan or mananambal. Diba? Kasi may mga ganong terms na hindi naman mga bagong nakikinig lang, hindi nila, ano ba yun? Hindi natin alam kung ano yun. So, kung pwede natin ma-incorporate yun, okay lang din. Tapos, i-consider natin yung time and location. So, kunyari, yung introduction nyo is 40 years ago na nangyari. Tapos may makikita ako sa script na may cellphone. Siyempre, nung time na yun, wala pang cellphone. Hindi pa naman talaga akma. So, i-consider nyo yung mga panahon ng kumbaga, ano na tayo, medyo ang information natin no, telepono lang talaga, hindi pa pwedeng cellphone. I-akma natin yung setting, yung location, yung time. Kunyari, sinabi nyo, masukal na lugar yun. Pero yung pala, punong-puno na ng building dahil sabi nyo, masukal na lugar, pero alam ng mga tiga-Cebu pala, marami ng building doon. So, mga ganon, medyo mag-research din tayo kung ano yung ilalagay natin sa script. Ito po, sentence construction. Iwasan ang paulit-ulit ng pagbanggit ng pangalan ng character sa kwento. Lagyan ng iba't ibang angkop na description para ma-visualize ng mga nakikinig. Bigyang linaw ang bawat pangungusap para alam nila ang pagkakasunod-sunod ng tagpong nangyari sa kwento. So ito po, ako medyo guilty ako niyan. Yung ilang upload ko po, since mga bago rin yung writers, nababanggit ko, dahil nga gusto ko matapos yung recording ko, nababanggit ko parang ilang beses ko nang nasabi yung pangalan na Dahlia. So parang, yung nakikinig, ano ba yan, 100 times na nabanggit. Pero pwede nating palitan yung sentence na asawa ni Raul, di ba? Yung imbis na si Dahlia lang.
naglaro ka ng terms, naglaro ka ng mga salita nang hindi mo inuulit yung pangalan. So, hindi nagiging redundant yung pag-a-utter mo ng mga pangungusap. Diba? Kunyari, sa kanya, imbis na sinabi mong si Lola Dalia, kinuha ni Lola Dalia ang librong nakatago ni Lola Dalia. May ganun na naman, diba? So, nagiging mali yung construction mo, plus paulit-ulit. Consider nyo yun. Tapos, yung, sabi ko nga kanina, yung pagkakasunod-sunod ng storya nyo. Consider nyo rin yan. Ito po, mahalaga po yung punctuation marks. Dito nakasalalay ang mahusay na pagde-deliver ng narrator. Kapag kailangan lagyan ng comma or kuwit, nangangahulugang hindi pa po tapos yung pangungusap at pabitin itong sasabihin ng narrator. Katulad po ng sinabi ko, talagang ang script po ay buhay ng narrator. So pag ginawa niyo siyang sentence na tinuldukan niyo, babasahin ko siya ng patapos. Diba, kunyari, nakita kong nakatangkod sa kusina si Noel. Eh, meron pa palang kasunod habang nagluluto ang kanyang misis. So, isang sentence pala yun. Kasi kung ito lang, tapos itong kabilang sentence, hindi siya stand-alone, ibig sabihin, isang buong sentence siya. Kailangan niyo siyang lagyan ng comma. Or kung gusto niyo tapusin, tapos na yan, lagyan niyo ng period. Para hindi rin nakakalito sa mga narrators na nagbabasa. Kasi pag pinakinggan niyo, nakita ni Noel ang kanyang nilalabhang damit at napakarumi pala. Yung pala, nilagyan na ng damit, pero at napakarumi pala. Pwedeng isang sentence nun. Diba? Gets niyo naman po yung ganung construction. Mas pwede magbating. Tanda ko. Meron namang iba, hindi gumagamit ng period. Ayun na ba nila? So, kasi yun nga, napakahaba minsan. Halos lahat ng idea nandoon na alam mo yung mga tatlong, apat na lines. Oo, phrase. Hindi ko alam kung saan ako hihinto. Yes. Kasi ipinasok na lahat doon. So kailangan, tapos kumbaga may iba pa na masyadong magbulaklak, pinabubulaklakan yung mga bagay-bagay. Para lang siguro hinahabol yung word count. Yun ang wag. Okay. Yun nga, kung kailangan tapusin yung isang pangungusap, lagyan natin ng period. Kasi syempre, nahihirapan din kami magbasa. Kung dire-diretso yun, hindi namin kung alam kung saan kami hihinto. So kailangan may period kayo para alam namin kung saan. Yung paano namin babasahin ng maayos. So maayos nito mababasa ng patapos kung period siya. So yung tamang salita, consider din natin yan. Maaaring hindi nalalaman nung nakikinig yung mga ginamit na salita sa script. Lalo na kung magkapareho ng tunog. Mas magandang tingnan kung gagamit tayo ng tamang salita na angkop sa pangungusap. Isa na po dito yung... Ayan, yung nang at na. Kahit na hindi nalalaman ng nakikinig yun, di ba? Maganda rin kasi na yung script construction nyo, maayos, di ba? Alam naman natin, pag gumamit ng nang, sinusundan ng adverb o yung, ito ba sa Tagalog ng adverb? Panghalip, ay hindi, pang-abay, yes, pang-abay. So yung nang, kunyari, tumakbo ng mabilis. So may N-A-N-G. Kunyari, sumigaw ng malakas, may N-A-N-G. As compared sa nang na NG, usually tangible yan eh. Kunyari, kinuha niya ang kanyang bag, di ba nilagyan niya ng ganon? Na nakasilid sa kanyang bag, or ano ba, paano ba nilalagay? Basta yung nang, mas more on tangible thing siya. Yung nang, pwedeng adverb of time, adverb of manner. So kunyari, umalis ng umaga, that's adverb of time. Yung manner, yung sumigaw ng malakas. So, pwedeng ganun yung mga pang-abay natin. Paglalagay ng hyphen or gitling sa mga salitang inuulit. Ito, kasi nga, di ba, medyo dependent kami sa word count. Minsan, yung mga salita na hindi nalalagyan ng gitling, considered as two words siya, lalo na pag nagpasa kayo. Kunyari, tuwang-tuwa, isang word lang yun. Dapat yun may gitling. Para alam namin, hindi siya nabibilang as one word, ay as two words, as compared to one.
marami rin na nakakapag-submit ng nakapagbibigay, nakapag nilalagyan ng space, bibigay or pagbibigay. Tinanggal yung pag tsaka bibigay. Diba? So isang word lang yung pagbibigay. So mga basic lang naman, hindi ko alam kung typo yun, pero marami na akong nakikitang ganun eh. So basically, isang word siya, nagiging dalawa. Itong iba't iba, may bagong ruling na dyan eh. Yung iba't iba, pwede na siyang hindi lagyan ng hyphen. Pero yung iba-iba, kailangan mong lagyan ng hyphen. Gabi-gabi, araw-araw. Yes. Hindi na siya pinag-iwalay. Pero before kasi, acceptable pa yung nilalagyan ng gitling. Pero yung iba-iba ngayon na may T, hindi na siya nilalagyan. Yan, yung mga salitang pinagbubuklod ng dalawang salita, isang salita lang siya. Hindi pinuputol para dumagdag lang po sa word count natin, katulad ng kapwa-tao, kapitbahay, yung nakapagbibigay, napakaganda, napaka-routine. So mag-basic lang naman yun na dapat na lalagay na natin sa script natin. Kasi madali lang naman yun, basic na talaga yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, basic training lang siya. Pero common mistakes pa rin ng writers. Ito pa, isa rin sa mga major, hindi ginagamit ang salitang ito sa tao. Marami pong writers na naglalagay na sinundan nito ang kanyang biyenan. Ito is more on bagay o lugar maliban sa tao. Pwede mo siyang gamitan ng kunyari panghalip tao. Gawin mo yung mga panghalip nyo, yung mga pronouns nyo na siya, sa kanya, kasi tao yun eh. Hindi naman siya bagay, hindi naman siya hayop. Kinuha nito ang aso. Ano yung nito doon, pareho mong ginawang as hayop. Kinuha niya ang aso. Diba? Mas magandang pakinggan yung sentence nyo. Tsaka mas appropriate. So, goal ng team kasi is yun nga, makapagbigay ng maayos na kwento at magustuhan tayo ng mga nakikinig sa YouTube. So, hindi lang kami, kasi kami ako sa akin, pag nag-submit ng script, ini-edit ko siya. Medyo may pagka-OC, kahit na hindi naman naririnig ng mga tao ngayon nang at nang, papalitan ko pa rin. Yung inulit yung pangalan, papalitan ko pa rin, ayusin ko pa rin yung sentence. Minsan, time-consuming na yan eh. Basic lang naman to sa writers, alam nyo to dapat. Second goal natin, dumami yung magandang comments, tsaka makapag-engganyo ng bagong subscribers. Kasi minsan makikita mo, ang harsh nga ng comments ng mga nakikinig eh. Ano ba yan? Paulit-ulit naman. Ganito, maraming talaga kayo. So medyo equipped tayo na sa mga dapat nating gawin para maiwasan natin yung mga ganyang comments. Tapos, syempre, kaya tayo nagiging mahusay, kaya tayo nag-aaral ng mga ganyan para mapalawak natin yung kaalaman natin bilang writer. Maging mahusay. Maging maayos yung team natin kasi lahat naman tayo, isang team tayo eh. So kung meron kayong hindi alam, tanong kayo, si Leonora, marami siyang alam, baka meron kayong gusto itanong sa kanya, siya mismo bibigay sa inyo ng guidance. Batin ako about dun sa comments. Pagka once na meron kayong sinulat at alam nyo naman yung title at alam nyo kayo yung sumulat nun, try nyo pong basahin yung comments sa video. Kasi doon nyo makikita kung maganda ba yung sinulat nyo. Kasi yung mga listeners, grabe talaga. Ang galing nila, ang galing nila talagang punang-puna nila. Minsan, nakaano na yun bakit alam mo yun, alam nila yung pagkakamali sa continuity, lalo na yung continuity ng eksena. So, magbasa kayo para alam nyo naman, mali pala yung ginawa ko. Dapat pala, ganun ang ginawa ko. Yun. So, sila yung isa sa pinakamagandang critic na pwedeng pagka na-absorb nyo yung mga corrections na yon, mas makakatulong sa inyo the next time na magsulat kayo.